Paya Naga, ang hari ng mga ahas. Para makasabay sa agos ng swerte sa 2025, panoorin ang videong ito. Para sa mga Thai Buddhists at mga Hindus, ang Paya Naga ay isa sa kanilang mga deity. Kahit na ito ay mga nilalang ng ibang mundo, sila ay naniniwala sa mga alituntunin at turo ni Buddha. At dahil nagustuhan nila ang turo ni Buddha, sila ay naging protektor ng mga turo ng Buddhism. Ang tawag nila sa hari ng mga serpenteng ito ay Paya Naga, o ang ibig sabihin, Lord of the Nagas. Ang tawag naman sa statue na ito ay Pranak, kung saan makikita nyo na habang nagme-meditate si Buddha ay binabantayan siya ng mga serpente. Ibig sabihin, siya ay protektado ng mga nilalang na ito laban sa anumang kapahamakan. Sa mga taong naniniwala sa existence ng Paya Naga, ito ay simbolo ng kapangyarihan, proteksyon, at kayamanan. Kung sino man ang magtatangan ng amulet nito at ng tamang usal o tamang dasal, ay magkakaroon ng kapangyarihan, proteksyon, at kayamanan. Sa panahon ng festival sa Mekong River ng Thailand, may mga panahon na nakikita nila na may umaangat na bolang apoy o bolang nagliliwanag na ayon sa kanila ay pinaglalaruan yon ng mga naga serpents. Halos na magasing tulad sa mga kwento ng mga matatanda dito sa Pilipinas. Na sa kabilang bundok ay may isang dambuhalang serpente na nagluluwa ng isang nagliliwanag na bola papunta sa kabilang bundok, na kung saan ay meron pang isang tambuhalang serpente na sasalo sa bolang yon at ibabato na naman pabalik doon sa pinagmulan nitong bundok. Ang paglalaro na ito ay ginagawa nila sa unang patay na buwan ng taon, kung saan nagdidiwang ng Chinese New Year ang mga inchik. Ayon sa kwento ng mga matatanda, ang pangyayaring yon ay naganap sa bundok ng Banahaw at bundok ng Cristobal. Ang dalawang serpente na ito ay ang nagbabantay para hindi makatakas ang mga masasamang espiritu na naninirahan sa Mount Cristobal, at ang isang serpente naman ay nangangalaga sa mga mabubuting espiritu na nakatira sa Mount Banahaw. May mga ahas na bago pa sila maging naga serpent ay nagluluwa ito ng mahiwagang bato na nagliliwanag sa dilim, kung saan ito ay tinatawag na trabungko. Ang mga ordinaryong ahas kasi, sa tuwing magpapalitan nyo na bilang naga serpent, ay dumadaan ito sa isang napakadelikadong proseso. Nagbabago ang hugis ng mga katawan nito at tinutubuan ito na parang sungay o di kaya naman ay parang tapay ng manok. Ito ang pinagmulan ng mga kwento ng mga matatanda na may isang ahas na tumitilaok. Ayon sa mga eksperto at mga nananaliksik tungkol sa naga serpent, ang mga nilalang na ito ay naninirahan sa pagitan o border ng dalawang dimensyon. Ang dimensyon ng mga tao at dimensyon ng mga espiritu. Kung ang isang tao o mag-aaral ay alam ang lengguwahe nila at ang usal sa kanilang panawag,
pwede mo itong tawagin para ikaw ay proteksyonan at bigyan ng biyaya. Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. So, para sa taong 2025, meron akong i-introduce na amulet which is makakatulong sa ating pamumuhay para masabayan natin ang Year of the Snake. So, dapat meron tayong amulet na hango sa serpente. So, ito po ay ang payanaga. Nakita nyo naman sa previous discussion natin about sa isang payanaga kung ano sila. At warning lang mga migs huwag kayong maniniwala na may binibenta na trabungko. Dahil ang tunay na trabungko mga migs, inaalagaan yan at nakakakarma yan pag binenta. Kasi regalo yan ng mga mystical creature, ng mga magical creature tulad ng payanaga. So pag may nakita kayong binenta sa Shopee, sa Facebook o kung anumang mga social media, nako, mag-ingat kayo at magduda na kayo. Kasi ang tunay na mutya mga migs, hindi yan binibenta. Pwera na lang kung yan ay isang replika at walang silbi. So ito mga migs ay symbolism lamang ng payanaga. Ang pula na bato na nasa kanyang gitna ay isa sa mga maswerteng kulay sa 2025. Maraming nagbebenta ng ganito mga migs pero wala silang binibigay na tamang usal. Meron itong tamang usal mga migs para tawagan ang hari ng mga serpente. Napakagandang quality. Ang ganda ng pendant mga migs. Yan no? Wow. At saka yung bato sa gitna, ang ganda ng kulay. At saka ang ganda din ng shape nito mga migs. Alam niyo ba mga migs yung ganito sa Shopee? Sobrang mahal. 1,300. Pero dito sa Buhay na Salita TV mga migs, below 1,000 lang makakakuha na kayo ng ganito, free shipping pa. So mga migs, ito ay proteksyon laban sa mga sasamang espiritu, basta alam niyo yung tamang dasal. At ito rin ay pangtaboy ng mga masasamang espiritu at nagbibigay ng biyaya. So pwede kayong mag-wish ng kayamanan, pero dapat ay kumilos din kayo. Kasi ang mga ganitong mga bagay ay tulong lamang. Kung nakatunganga lang kayo sa inyong mga bahay, walang mangyayari sa inyo kahit ano pang amulet ang gamitin ninyo. It's because nagbabase pa rin yan sa inyong kasipagan. So ito mga migs ay protector din ng kayamanan. So naisip nyo ba minsan na kapag nakaipon na kayo ng pera, imbis na pang savings nyo na yun, ay napupunta sa mga bagay tulad ng pagkakasakit, may minamalas, so kailangan mong gumastos, so yung savings mo nawawala. It's because walang protector ng kayamanan mo mga migs. So isa sa mga protector niyan mga migs is itong payanaga, at the same time itong piyaw. So nasa sa inyo na kung saan kayo dito mas hiyang. Dito ba sa payanaga, which is makakatulong sa ating pamumuhay sa ngayong Year of the Snake 2025. So kahit na lumagpas na yung Chinese New Year mga migs, lumagpas na yung January 29, pwede pa rin kayong gumamit nito, bumili nito. It's because buong 2025 din naman ito pakikinabangan. Kahit pa nga hindi Year of the Snake, basta mayroon kayong ganito, nakakatulong pa rin. At aside from that mga migs, meron tayong punyal na hugis payanaga. So pinaniniwalaan ito na pwedeng pang-ipit sa mga taong sinasapian. So iniipit ito sa paa o di kaya sa kamay o di kaya dinadampi ito sa dibdib ng taong sinasapian. Pero dapat kargado ito ng dasal o evocation. Hindi ito invocation mga migs. Ang invocation kasi pinapasapi nyo, which is mali yan. Masama yan. Pinapasapi nyo yung mga espiritu. Tulad ng ginagawa ng mga Pinoy occult. Mali yan. Ang dasal dito is evocation. So evocation, tatawagin nyo yung presensya ng payanaga. Pagkatapos, i-bless niya ito ng kanyang enerhiya. Kumbaga, i-charge lang niya, kakargahan niya. Ganyan lang mga migs. Hindi ito pinapasapian. So, meron akong 10 na ganito. Pero syempre, mag-iiwan ako ng isa. Ito, sa akin to. Yung iba, re-release ko na.
So, kung gusto niyo ng ganito mga migs, message lang kayo sa aking FB page na Buhay na Salita TV. So, minsan lang tayo maganyang stock mga migs. So, message na kayo. So, yun lang mga migs. Kita-kits tayo until next topic. Thank you.